sa mga nagtatrabaho, mga estudyante dyan, napagod na pong paulit-ulit na mag-ayos ng inyong mga nakakalat na school and office supplies. Nako, worry no more. Pati mga barya-barya, ha? Yung mga pins, ganyan. Nako, perfect po sa inyo itong tuturo kong DIY desk organizer. Ihanda lang po ang mga materyales na kakailanganin. Ang kailangan po natin ay pwede pong colored papers, pwedeng recycled papers. Pero ako, masasabihin ko sa inyo, yung mga recycled papers po ang gamitin po ninyo. Tapos saka nyo na lang kulayan. Pwede nyo rin namang kulayan yon, ha? May glue tayo. Eto, may glue. Meron tayong ruler. Eto, may ruler po tayo. Meron po tayong gunting. At meron po tayong toothpick. Okay? Meron po tayong toothpick. Yung mga yan ang kailangan po natin. So, ang gagawin lang ho natin, yung ating mga recycled paper, di ba? Meron ho tayong, alam niyo yung by 8 by 11 na bond paper po natin. Yung pong parang kailangan ho gawin yung parang square, okay? Yung inyong bond paper, okay? Pero wag niyo itatapon yon. Yung pinutol nyo sa taas, kasi gagamitin pa ho natin yon, ha? Wag niyo pong itatapon yon, okay? So parang meron ho kayong pa-square na papel. Ang gagawin nyo po, ito po yung magiging base po ng inyong gagawing organizer. So meron ho tayo rito, ang gagawin natin, yung isang dulo or isang corner ng inyong papel ay itutupin nyo po na parang pa-triangle. Alam nyo yung ginagawa nyo pag kayo po ay gumagawa ng eroplanong papel? Ganon! Ha! Lalo sa mga nakikinig kayo sa Radyo Agila. Para sa inyo po ito, ha? Itupi ho natin. Ayan, ng kaunti. Actually, para silang makikita mo parang equal na equal po sila. Yung ating hindi tinupi at ating tinupi, no? Mula sa gilid, ano? Hindi po all the way. Dito lang po sa may gitnang bahagi. At pagkatapos, yung pinakadulo ng inyong pinagtupian ay ipapasok nyo doon po sa itinupi nyo paloob, doon sa papel, okay? Itinupi na po natin ng paganyan. Ayan, nakatupi na po siya. Parang, di ba? Parang eroplano na yan. Ganyan na itsura ng parang pa-eroplano. Pagkatapos ay, yung nasa itaas na mga bahagi ay ipapasok, itutupi rin ho natin papasok. Okay? Ayan na po siya. Pati po yung kabila po nito ay itutupi rin po natin papasok. Magiging diamond. Okay? Diamond ang ating shape na ginawa. Pagkatapos nun, ang isusunod nyo ay itutupi yung ating corner dito sa magkabilang dulo. Yung mas mahabang corners, okay? Paloob, papasok, patungo dito sa pinakagitnang pinag-foldan natin ng papel, okay? Paganyan. Kita nyo? Ayan, hanggang sa maging hexagon. Nagbabalik ang geometry. Hexagon, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galing ko talaga. Hindi ko nakakalimutan, madam. Alam ko pa po ang aking geometry. Okay, hexagon po ang magiging shape niya. Pagkatapos niyan ay, lalagyan nyo ng pandikit. Ipagdikit po natin ito para po maging solid yung ating. Ito po yung magsisilbi kasing base nung inyong organizer. Ha, yan po yung nasa ilalim. So make sure na, ayan, nakadikit po yan. Ididikit po natin. So ganito siya. Yun. Ayan. Pati po itong kabila ay ganun din. Ganun din po ang gawin natin. Ay, nalalaglag naman. So lagyan ho natin muli yung ating isa pang ginawa. Bali, dalawa po yung gagawin natin ganon. Ha? Yung gagawin nating tinupi-tuping papel. Okay? Ayan siya. Ayan. Lagyan din ho natin itong kabila para ma-make sure na maayos. Okay? Ayan. Uy, ba't ayaw magdikit? Okay? Ayan siya. Better kung papatungan po natin. Okay. Pagkatapos ay, para dun sa pinaka-body nung ating container na gagawin, kailangan, alam niyo yung pinutulan nyo kanina, sabi ko sa inyo, di ba, gawin yung square. Yun naman po ay kunin po ninyo. Ha? Na parang gagawa kayo ng mga pahaba. Okay? Parang ano to eh. Ito parang 2 by 11. Ha? Yung magiging, magiging sukat niya. Or basta yung mga papel na inyong pinagputulan, yun po yung gawin po ninyo. Ha? Tapos, kuha ko yun ng toothpick. Okay? Dahil
gagawin natin parang mga stick, parang mga ganito, itong mga papel na ito. Okay? Nakikita niyo na po ba ito? Ayan. Ang gagawin niyo po, yung pinakadulo ng papel, ilalapat niyo po yung inyong toothpick na hindi po ginamit. Ha? Tapos, ayan, makikita nyo, inilapat kong ganyan. Tapos, irorolyo nyo po dito sa toothpick na ito. Okay? Pinakadulo ha, yung pinakadulo ha, hindi yung parang yung doon sa, yung corner sa right or left. Yung mga pinaka-corner po na apat. Doon nyo po igagawin po yan, doon nyo po ipaparolyo. Irorolyo nyo lang po yan ng irorolyo. Ayan, ganyan. Hanggang sa mapuno. Tanggalin nyo yung toothpick. So, meron na kayong pinaka-base. Ayan, napabilog. Ikutin nyo lang po yan ng ikutin. Okay? Either, pwedeng nakikita yung sulat or pwedeng hindi nakikita yung sulat. Okay? Dire-diretso lang po yan. Ikutin nyo lang po yan ng ikutin. Ikutin nyo lang po yan ng ikutin hanggang sa maging ganito po ang itsura. Okay? Nakita nyo? Magiging mahaba na po siya. Ayan, ganyan siya. So, tawagin nyo yung mga anak po ninyo. Pwede nyo pong pagtulungan ang project na ito. So, nakagawa na po tayo ng marami rito. Ang gagawin naman po natin ay, itong mga stick na to, kuha kayo ng 7. Alam ko 7 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? 2, 4, 6, 7. Ayan, okay? Ang gagawin nyo naman, yung dulong bahagi po ng stick, paper stick na ginawa ninyo, medyo ipipinyo po ng konti, ha? Dahil lalagyan po natin ito ngayon ng pandikit. Better kung meron din ho kayong double-sided tape para mabilis pong dumikit yung inyong gagawing proyekto, okay? So, pwede nyo pong idikit dito sa corner, di ba? 6 po sila. Dikit nyo po yan dito. Ayan. Dikit nyo siyang ganyan. Diyan. Tapos, susunod po natin ulit yung iba pa. Ayan. Tuloy-tuloy lang. Ayan, napagdidikit. Okay, kita natin. Bawat corner po nung inyong ginawang hexagon na base. Ayan. Tapos, yung iba pa. Okay. Ganun lang ho, tuloy-tuloy lang. Ayan. Lagay natin ito. Ito ang kagandahan po nito. Pwede nyo paglagyan. Nakikita, meron na tayong mga finished product dito. Ano ho? Ayan. Basta hanggang sa makabuo po kayo ng 7. Sabi ko, magtataka kayo, bakit 7 yung stick? Kasi po may gagawin tayo mamaya. Wait lang po ha. Meron ho tayong gagawin. Bakit 7 yun? 6 lang ang corner. Okay? Meron ho tayong gagawin. Kasi parang ang gagawin ho natin parang pagpapatong-patungin po natin ito Papaikot-ikot po natin ito hanggang sa tumaas ng tumaas. Okay? Ayan siya. Eto pa, ilalagyan pa ho natin ito. Pag ganitong gumagawa ho kayo ng mga proyektong kagaya nito, nako, perfect time po ito sa inyong pamilya, sa anak ho ninyo, para tanungin nyo na sila, kumusta ka na ngayon? Kumusta ang school mo? Ayan na! Pero yung isa, ang gagawin natin ay, di ba 6, nalagay na natin? Ididikit ho natin itong isa sa mga stick or paper stick na atin pong nilagay. Okay? Ilalagay po natin ito dito. Ayan siya, Close sila Ayan. Ayan na siya. Pagkatapos nun, yung ating kaninang ginawang hexagon ulit na paper, ay ipapatong natin siya ng paganyan. Okay? Okay? Ilalagay ho muna, syempre, lagyan natin to. Damihan natin yung ng pandikit kasi para sigurado na yan ho ay matibay ang pagkakadikit. Syempre, yung ipagdidikit ho ninyo, yung ipapaloob po ninyo kung saan yung medyo hindi maganda. Kailangan yung nasa ibabaw, yung makinis. Okay? Ayan siya, ilalagay nyo po ito, ipapatong nyo po yan ng pagganito. Tabingi pala. Okay? Naayos na siya. Okay? Ang susunod nyo po rito ay pagpapatong-patong para kayong para kayong maglalala. Yung, di ba yung mga, magwe-weave, there you go, sa Ingles. Itong magkadikit na stick, yung isang paper stick ay itutupi nyo ng paitaas, okay? And then, dadalhin nyo papunta dito sa gilid.
isasabay nyo, isusunod nyo doon sa shape ng paper na ginawa po ninyo. So ayan, gaganyan nyo siya at sa ibabaw ha, at pagkatapos ay yung sumunod na stick naman ay ipapatong nyo, ulit, itutupin nyo ng kaunti at ipapatong nyo doon sa una nyong ipinatong na stick. Dire-diretso lang. Ganun lang po yung proseso, ganyan lang siya. Pwede rin hong kada maglalagay kayo, pwede rin yung lagyan ng pandikit. Okay? Ayan siya. Ganyan yung magiging itsura niya. Dire-diretso lang. Okay, sasabihin nyo, paano yan? Yung stick, parang hindi kakayanin. Ang gagawin ho niyan para po magtuloy-tuloy, ipapasok nyo po yung stick na isa pa doon sa pinakadulo para magtuloy-tuloy po yung pagpapatong nyo doon sa inyong container para maging ganito po ang kanyang itsura. Ayun o. Okay, kita nyo yan? Diba? Ang husay. At may pa-design-design pa. Ngayon, di ba nga sabi ko sa inyo kanina, mga recycled paper po ito. Pwede ho kayong kumuha ngayon ng mga acrylic o di kaya yung mga pangkulay po ninyo na gusto nyong pagkulay, pang-design dito sa inyong container. Pwede. Pero tingnan nyo naman ha, yung inyong nakakalat na mga ballpen, lapis, papel at kung ano-ano pa, pang project nyo sa school, ay magiging organized niya. Pwede rin yung pag ganito, yung mas malaki po yung parang pinaka pasukan ng kamay ho ninyo, ayan, pwede nyo ilagay yung iba pang mga kalat ng inyong mga nasa bahay, di ba? Mga barya. Pwede rin ho yan dito, okay? Nako, ayan na! Nakita yan, nasundan nyo ba? Napakadali lang, hindi ba? Yan na po yung masaya dyan no? Nakatipid na kayo, nakatulong pa po kayo sa environment. Hi! Sumama mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.